Ayan. Yung matinding banat po mga kababayan ni Master Henyo Joey De Leon. Ito yung mga matatagal dito sa channel natin. Yung mga nakasama natin sa panahon pa ng Itbulaga mga kababayan. Alam nyo, kapag may pinapatamaan, ito pong si Master Henyo Joey De Leon mga kababayan, talagang dinadaan niya sa mga rumble na salita. So ngayon, ito po yung post mga kababayan galing sa Celebrity Buzz PH. Ayan o. Sabi daw po mga kababayan ni Master Henyo Joey De Leon, ito basahin po natin Wait lang. Sabi po dito, ayon kay Joey De Leon, marami raw Pilipino ang nagiging ipokrito. Maging sariling kadugo pa, handa kang siraan para lamang magmukhang mabuti sa harap ng ibang tao. Para sa kanya, minsan mas mapapagkatiwalaan pa ang hindi mo kaano-ano kaysa yung sarili mong kaano-ano. Kasi mga kababayan, ito kung iisipin po natin, ito pong sinabing, nawala na ba yung audio? O nawala na nga yung audio? Tanggalin ko na lang. Okay lang kahit charge ko muna natin. Nanobat kasi hindi ko na-charge. Ayan, may audio na mga kababayan. May audio na ba? Yeah, meron na. Hindi, okay na. Kahit mahangin, pagpasensyaan nyo na. Wala kasi tayo sa studio natin. Nakikituloy lang tayo. Sabi dito, ulitin ko na ng mga kababayan ayon kay Joey De Leon, marami raw mga Pilipino ang nagiging hipokrito. Maging sariling kadugo pa, handa kang siraan para lamang magmukhang mabuti sa harap ng ibang tao. Para sa kanya, minsan mas mapapagkatiwalaan pa ang hindi mo kaano-ano. Kaya't nananatili raw ang kanyang tiwala sa Senado, lalo na sa kumpadre niyang si Soto. Hinimok niya itong ipagpatuloy ang trabaho dahil aniya, lalabas din ang katotohanan. Dagdag pa niya, huwag na lamang magpaapekto sa mga walang makabuluhan salita ng iba. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito pong sinabing ito ni Master Henyo Joey De Leon, ito bagamat wala siyang pinangalanan, alam po natin kung sino yung tinutukoy niya dito. Alam po natin kung sino yung pinapatamaan niya dito. Maliwanag mga kababayan na ito po ay patama kay Senator Amy Marcos. Diba? Kasi nga, nakita nyo ba ang ginawa ni Senator Amy Marcos sa kanyang sariling kadugo, sa kanyang sariling kapatid? Siniraan niya, tinawag niyang ipinagbabawal na bato, at kung ano-ano pa mga inventong kwento, idinamay pa yung asawa, yung first lady. Yan ba ay trabaho ng mabuting kapatid? Diba? Hindi. Lalo na ikaw ay ate. Yan ba ay trabaho ng isang mabuting ate? Diba karamihan, yung mga tawag dito, yung nakagista natin, minsan yung mga nakatatanda pang kapatid, mga ate, sila pa yung nagtatanggol sa mga nakababata po nilang kapatid. Kaya nga kung iisipin po natin mga kababayan, eto sabi nga ni Swiss, tama lang kasi adik nga. Sino? Si Digong. Adik naman talaga si Digong. Diba? Kasi isipin nyo mga kababayan hindi ko maintindihan kung bakit etong si Amy Marcos ganun na lamang po. Actually, etong si Amy Lacson, ganun na lamang po ang pagmamahal sa mga Duterte. Ano ba ang pinakain sa iyo ni Digong para mahalin mo ng ganyan ang mga Duterte? Maliwanag nga na yung mga Duterte na yan ang gustong magpabagsak sa kapatid mo. Di ba dapat kung ikaw ay totoong kapatid ni PBBM, masusuportahan mo yung advocacy ng kapatid mo kaysa dyan sa mga taong gustong pabagsakin ng kapatid mo para manatili sa kapangyarihan at kuhanin ang pwesto sa kapatid mo. Diba? Isipin nyo, ito sabi ni yung quote in quote, basahin natin hindi porkit kadugo mo, kakampi mo na. Minsan pa nga, sila pa ang unang sisira sa pagkatao mo. Sabi ni Master Henyo Joey De Leon. Kaya sa totoo lang mga kababayan, tama naman po ang sinasabing ito ni Master Henyo Joey De Leon. Dahil ito, di umano mga kababayan ito po ay may napanood tayo, may nabasa tayong source. Hindi ko na lamang po sasabihin kung saan. Ito daw po si dating First Lady Imelda Marcos, masamang masama daw po talaga ang loob mga kababayan
dito daw po kay Senator Amy Marcos. Bakit? Kasi napanood, nakita ni former First Lady Imelda Marcos itong mga sinabi ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM, kung paano tawagin gumagamit ng ipinagbabawal na bato, kung paano akusahan ng kung ano-ano, at kung paano mag-imbento ng kwento itong si Senator Amy. Doon daw mga kababayan, nung nakita daw po itong mga banat ni Amy Lacson dito daw po kay PBBM, yung bigla daw mga kababayan sumama ang loob ni dating First Lady Imelda Marcos dito daw po kay Senator Amy. Kasi may kwento pala dyan. May kwento pala dyan mga kababayan. Ito palang si Amy Lacson, pinagbigyan lamang ni dating First Lady Imelda Marcos doon po sa ginawa nitong pagdidirect doon sa kanyang direktor na si Daryl Yap, doon po sa Made in Malacanang, na kung saan pinaluktot lahat ng kwento doon po sa pelikula. Pinalabas na yung kapatid niya nagbubulakbol at puro parte-parte lang yung alam. Pinaluktot pala talaga mga kababayan. Nung napanood nga daw po yon ni First Lady Imelda Marcos, sumama na talaga ang loob kay Amy Marcos, pero pinagbigyan daw po nung una. Ngayon, nung nakita mga kababayan yung mga banat ni Senator Amy Marcos dito po kay PBBM, hindi na daw po nagustuhan ni First Lady, ni dating First Lady Imelda Marcos mga kababayan, yung mga paninira ni Senator Amy Marcos kay PBBM. Ibig sabihin, masamang-masama ang loob ni First Lady Imelda Marcos dito kay Senator Amy Lacson. Diba? Kasi biruin nyo mga kababayan hindi daw pinalaki ng ganyan ni dating First Lady Imelda Marcos itong si Senator Amy Marcos mga kababayan. Hindi daw ganyan pinalaki. Kumbaga, hindi niya lubos akalain na magagawa ni Senator Amy Marcos yon sa sarili po niyang kapatid. Kaya nga may kasabihan tayo mga kababayan na minsan nga mas maganda pang pagkatiwalaan yung ibang tao kaysa po sa sariling kadugo. Kasi nga, yung sarili mong kadugo, handa kang ipagkanulo para lamang po mga kababayan sa pangsarili po nilang ambisyon. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan itong panayam kay Attorney Jess Jesus Palsis, hingil po sa pahayag ni Senator Amy Marcos sa naganap na INC rally. Mga kababayan, yung mga paninira ni Amy dito po kay PBBM. Ito, pakinggan po natin. Buy now, pay next month. 0% interest. Wait lang may ads lang Sa Shopee Mall. Download Shop now. Oo, ambition, taking the... Ayan, ito. Diyan na ba si Attorney? Attorney Jess Francis. Sige nga. Sige nga, magandang hapon, Attorney Jess. Good afternoon. Oo. Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig po. Pakinggan nyo Sino ba yun? Kamusta yung Tweety Bird Oo, mo? sino ba yung Tweety Bird? Attorney Jess. Madami po kasi tayong Tweety Bird. Nga pala mga kababayan ito po yung nag-post na may insider na nagsabi sa kanya na ayon daw sa kanyang source na kapag ka daw mga kababayan lumabas yung bagman ni Senator Amy Marcos, nagbigay na daw ng go signal. Di umano, si Presidente na kapag ka lumabas yung bagman ni Amy Marcos sa DPWH, yung bagman po niya nung panahon na siya ay Senator at Governor, ilalaglag itong si Amy. Sa madalit salita, hahayaan siyang makulong ni PBBM. Kasi nga, wala pong sinisino ang administrasyon ni PBBM. Mapapinsan ka man, mapakapatid ka man mga kababayan, basta nagkasala ka, dapat kang makulong. Kaya nga yung mga nasasangkot dyan na mga kongresista na may ugnayan kay PBBM, yung mga senator na may ugnayan kay PBBM, na kadugo ni PBBM, pag yung mga yan ay napatunayan sangkot talaga, dapat po talaga makulong yung mga yan. Ano po ngayon, tuloy pa natin. Ano ko lang siya actually, generic name ko lang siya for the source. So may Tweety Bird tayo sa Malacanang, may Tweety Bird tayo sa PUJ, sa Senado, sa Sabihan Congress. sources. A1 to hindi A1 information. A1 info. Attorney. Pakinggan nyo. Teka, ito mo,
for context muna, kasi syempre, ano ba yung tinweet mo? Tapos sabi mo, ano ba yun? Attorney? Wait, madami kasi akong tweet so ano ba yung tinatanong dito? Ilaglagan ka. Kahapon, yung sabi mo, meron ka na kong impormasyon na meron na Yan, oh. parang ilan. Okay, tanyo, kahapon, hindi pa na ibabalita yan, ha? Pero ibinalita natin yan, mga kababayan. Ito. Parang full blast na. Okay, full blast na. Sige, go. Ilaglag na yan. Former attorney, lalo na doon, na presidential advisor for anti-poverty ngayon, di ba? Meron din siyang maingay ba yung pan? mga pasabog na merong bagman o si Senator Amy Marcos from her days as governor and from DPWH. So, ang ating source lang sinabi na ang Malacanang ready na Dito na lang ako sa loob ng kwarto. or lumabas itong bagman ni former Senator Amy Maingay ba yung pan? Sorry, ha? ay handa ang Malacanang na i-prosecute fully si Senator Amy Marcos, kapatid o hindi. Walang sinasanto. Oo. Dito na lang tayo. Siyempre, iyan na yung lumabas no, sa tweet nyo kahapon. Meron pa po ba kayong update tungkol dyan? Well, hindi pa yan lalabas yung bagman agad, no? Of course, magbe-build up pa yan ng context. So siguro magkakaroon ng visit sa Ilocos Norte, magkakaroon ng mga fact-finding or mga documents lalabas mula sa COA, mula kay Ombudsman tungkol sa mga investigations, tungkol sa mga projects sa Ilocos Norte. Pag lumabas na yun, unti-unti, mag-build up yan na baka may lumabas na bagman na magsasabi na siya ang tumatanggap ng kickbacks para kay Senator Amy Marcos. Di ba mga kababayan, yan din yung dahilan, yan din yung purpose kung bakit tawag dito, kung bakit sinisiraan ng ganong katindi ni Senator Amy Marcos yung kanyang kapatid. Kasi nga, meron po talagang lalabas na bagman ni Senator Amy Marcos na magsasalita na siya ang tumatanggap ng pera at nagbibigay di umano kay Senator Amy Marcos. Tuloy natin. Bahagi nung destabilization. Ito ba'y bahagi, tingin mo, yung paglutang din ni Senator Amy Marcos doon sa pagtitipon noong Lunes? Ano ba talaga yun? Attorney Jess, kasi di ba 3 days yun eh. Oo. Parang yun bang pagtitipon ay ginawa ba yun para maging venue or avenue, no? Para makapagsalita, no? Doon ihayag? Or nagulat din ba yung INC na sa tinurang yon sa sinabing yon ni Senator Amy Marcos? Kaya rin tinigil. Kasi may mga ganong pagtingin, Attorney Jess. Kasi kaya itinigil na daw, hindi na tuloy yung ikatlong araw, ay dahil, teka lang, baka magamit itong ating nagamit na nga rally kontra korupsyon, Attorney. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, nagamit na nga yung rally ng Iglesia ni Cristo. Pasintabi po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Nagamit na po yung inyong tawag dito. Nagamit na po mga kababayan yung inyong peace rally para po sa pamumulitika. Hindi na po masasabing peace rally yung nangyaring yon. Kasi naandudo na yung aligasyon, naandudo na yung accusation, naandudo na yung kung ano-ano pa ng mga paninira laban po kay Presidente. At yung mga politikong mapansamantala, sinamantala po yung inyong peace rally para po siraan ng Presidente. Kaugnay ng paratang ni Senator Amy Marcos. Bago yung malakihang rally na 3-day rally ang plano ng INC, no? Now, which is a peaceful rally, no? Very organized, very peaceful. At magaling ang ating mga kapatid sa iglesia dyan. At sinusuporta natin ang kanilang karapatan. Pero ang problema kasi syempre, mayroong mga sumusubok mag-exploit or mag-take advantage ng numbers na kaya ibigay ng INC, no? Of course, usually they can produce 1 million or more rallies or participants sa kanilang mga peace rally. We saw that in last January 13. Ngayong taon lang din, di ba? 2025. Pero outside of that kasi, syempre may mga forces or elements who will try
or who tried to take advantage of that. But so far ngayon, una doon muna tayo sa conclusion na ngayon, November 20 na tayo or November 19, wala namang nagbago. Walang regime change. Wala. Armed components, walang ouster. So, hindi... Sa madalit salita, mga kababayan, sa dami nilang ginawa na paninira kay Presidente, sa dami nilang ginawa para patalsigin si PBBM, pagising nating lahat after ng mga raling nagdaan, si PBBM pa rin ang Presidente. Bakit? Kasi alam natin na maraming nagawa si PBBM na talagang pinahalagahan ng mga kababayang Pilipino po natin. At talagang alam natin na ang nakikita lang ng mga kababayang Pilipino po natin ngayon yung mga ginagawang trabaho ni PBBM. Alam nyo, ito doon sa mga DDSet, sana matuto kayong mag-credit. Sana matuto kayong mag-credit. I-credit nyo kay PBBM na nabuking yung korupsyon dahil sa kanya. Siya ang nagsiwalat niyan. Yan ay ligasiya po niya. Kung si Digong ay may peking war on drugs at kung si Digong ay may peking build, ito pong kay PBBM, hindi po ito peke. Legit po ito kasi may mga makukulong bago magpasko. Ituloy pa natin. Naging matagumpay sa kanilang plano, but that doesn't mean na walang naging mga plano or movements to try to escalate at gawing climax na magkaroon ng regime change. Ano yung mga symbols or symptoms or mga indicators natin na merong plano talaga for a regime change, no? Of course, yan ay pinagpaplanuhan mo, hindi mo naman yan mapipindig eh. You will try to hope na you will succeed. Pero yun, like, what happened now, syempre nagre-react ang Malacanang, nagre-react ang civil society. It doesn't mean you will be successful. But ano yung mga indicators? So, 3 to 5 days ago, super clear, online muna, no, yung mga propaganda ng ating mga ka-DDS, they were ready allegedly for a Sara presidency. Diba? Excellency. Ngayon, alam nyo na mga kababayan, kung bakit si Sara Duterte nagsuot na ng barong, nagpa-practice na ng mga sasabihin, ng mga salita. Kasi nga, alam nilang lahat na nung second day ng rally na mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, kapag sinabayan nila yon nung mga retired armed forces, di umano, akala nila maagaw nila yung kapangyarihan kay PBBM. Kasi, eto yun nakapattern yan. Una, yung binitawang salita ni Saldico. Akala nila maniniwala ng ganun-ganun na lamang yung mga kababayang Pilipino natin. Akala nila, paniniwalaan nila, nakasangkot talaga ang presidente dyan. Pangalawa naman, mga kababayan, isipin nyo pong mabuti, pangalawa naman po, mga kababayan, yung mga propaganda na ng mga DDSet na magtatapos na yung term ni PBBM, si Sara Duterte na yung magiging presidente. At pangatlo, yun na nga po yung paglusob. Dapat nung mga binayaran dyan na mga retired general, di ko naman po nila lahat, mga kababayan, pero yung mga binayaran dyan na para umatake, sumugod, at makisabay sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga kumalat yung picture ni Sara na nagpa-practice na ng kanyang sasabihin sa kanyang proclamation. Anyway, tuloy natin. Your President, Sara Duterte, ito yung mga online posts ng mga malalaking DDS vloggers. Diba? Huge following, mga thousands, hundreds of thousands, if not a million combined. Second, of course, nanggagaling tayo sa September 21 rally. Na meron ng klarong intelligence at merong klarong reports from investigative journalists. Si Manny Mogato, the only Filipino journalist with a Pulitzer Prize, who had sources na may ouster movement September 21 pa lang. Di ba? Then, last month, so they tried to do it again November 16 to 18. Ang bagong movement dyan ngayon is they were trying to play more cards, which is yung paglalabas ni Saldico, yung speech, ito yung tanong niya, yung speech ni Senator Amy Marcos, na akala nila mag-trigger or magpapalabas sa mga tao na dumami palalo sa kalsada at gagawa ng critical mass. Kasi ang unang ingredient. Ang problema naman, mga kababayan, hindi naman kasi na-trigger ang taong bayan. Hindi naman na-trigger ang taong bayan. May mga sumama ba?
may mga inuna ba yung pagsama sa rally kaysa unahin yung trabaho nila? Wala. Kasi biruin nyo mga kababayan, alam ng taong bayan na sinungaling yan si Saldico na yan. Alam mo Saldico, kapal na mukha mo talaga. Napakasinungaling mo. Diba, kayo yung mga nagnakaw, idadamay nyo ang presidente. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, yung mga ginagawa ngayon, mamaya pag-usapan natin yung kay Paulo Duterte, meron talaga po mga madadamay dyan. Kasi gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, siguro naman yung ginagawa ni Saldico, hindi alam. Nung isa dyan, hindi ko na papangalanan kung sino yon mga kababayan. Pero yung idawit nila ang presidente, abay isang malaking kalokohan po yan. Kaya nga tama po yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, na kung gugustuhin ng presidente na magsingit-singit ng ganyan, bakit gagawin niya pa sa BICAM? Kung pwede naman niyang gawin mga kababayan sa NEP. Diba? So ngayon, ituloy pa natin. Sa usapan ng regime change, no, whether that be extra-constitutional or unconstitutional or illegal, ang unang component niyan is warm bodies. Critical mass of people who want to change the government, either calling for resignation or calling clearly for an ouster. So, clearly, hindi yan nangyari kasi first 2 days, the INC did not allow BDS rallies na may mga placards na BBM resign or... Hi, shoutout po kay Jem Barakaw. Ayan, thank you po sa inyong pakapi sabi dito. Manatili po tayong tagapagtanggol kay PBBM, sama-sama po tayong labanan ang mga kawatan na Duterte family at Duterte supporters. At saka mga kababayan, huwag kayo magpapabola dyan kay Sara Duterte yung mga binitawan niya doon sa climate change. Kalokohan yon. Kasi yung tatay niya ang pasimuno ng mining nung panahon ng administrasyon ni Digong. Kaya nga kita nyo ang nangyari sa bundok dyan sa Cebu. Diba kaya nagkaroon ng matinding pagbaha? Kasi dahil sa kagagawan po ng administrasyon ng kanyang tatay. Diba, ituloy pa natin. House BBM, hindi nila yan pinapasok sa Luneta or sa Quirino. Kaya umalis yung mga pro-Duterte na may ganong placards or panawagan, pumunta silang Liwasang Bonifacio or sa EDSA na sobrang konti ng attendance po doon. Kaya wala talagang lalabas or mangyayari na regime change. Because I think ang maximum na crowd estimate sa EDSA na may mga anti-BBM or BBM resign polls. Ay, may nagtatanong, sabi dito, kayo na ba ni Mima Alicia? Ano ba sagot doon? Ano ba sagot? Mas maganda sagutin natin Kasi eto, marami nagtatanong, kayo ba ni Mima Alicia? Alam niyo mga kababayan, si Mima Alicia, napakabait na tao po nito. Ako po ay nakikituloy sa kanya ngayon bago po ako umuwi ng Sunday ng amin. So, doon naman po sa tanong na kung meron bang kami. Ikaw nga yung sumagot. Hindi, mas maganda ikaw yung sumagot kasi ikaw yung babae. Ikaw na lang, kaya mo na yan. Hindi. Nag-confess lang si Jake. Hindi, mga kababayan, yan, to be honest, wala pang kami kasi, kumbaga, yung pagkakaibigan namin, treasure yon. Treasure yon. Eto, sabi ko nga sa inyo, bibihira lamang po ako makakilala ng tao na patutuloyin ako, pahiramin ako ng kanyang mga gamit para makapag-vlog. At yung mga nag-iintriga sa amin, tinatawanan na nga lang namin minsan Pero kung dumating man yung time na maging totoo to, mga kababayan, kayo po yung unang makakaalam. May mga problema lang kasi ako, may mga problema ako. Sino ba nag-comment? Hindi, yung mga viewers. Ang ganda na, mabait pa si Mima. Opo, mabait po talaga to. Bagay naman daw tayo. Okay. Ay, thank you Sabi ni Joma, may, huwag ka na doon makasira. Hindi, ito nga. Uy, wala ka akong sinisira. Ako yung may mali doon. Sinisira. Wala naman siya sinisira. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung pagkakaibigan namin ni Mima pamula pa nung 2023. Yeah. 2022. Hanggang ngayon, mga kababayan, hindi po nagbabago yon. Nag-aaway man kami, pero still, talagang matalik na magkaibigan po kami. Huwag na kayong maisip. Sabi kasi ni Sir Mike, kayo daw, di lang alam kung totoo. Wala, hindi talaga alam kasi wala pa naman nga po talaga. Wala na. Si Mima Alicia, siya po yung babaeng hindi easy to get.
Yeah. Apo, ako na po yung nagsasabi. Alam yan ni Jake. Apo, ako na po yung nagsasabi. Hindi po siya easy to get kasi mga kababayan sa amin mas mahalaga yung karir. Alam niya po 'yon. At sir, may asawa ka na ba? Meron po akong kalibin before, pero ngayon mga kababayan malabo na. Basta mga kababayan, gusto ko na lang private 'yon, i-private 'yon. Pero yung issue about Mima o kami, wala pong ganun pa sa ngayon, mga kababayan. Kasi mas mahalaga sa kanya, karir niya. Mas mahalaga sa akin, karir ko. Anyway, balik tayo sa topic. Ang ganda nito, ang ganda nito. At most, no, sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, way lower. So, yung number one ingredient, they were trying to create that, they were trying to trigger that with multiple pasabog. Oo. By the end, parang mga naging quitis or watusi lang yung kanilang mga pasabog. O pero tingin mo, Attorney Jess, yun ba, nasa programa ba talaga or nasa agenda ba talaga yung pagsasalita nila or nabulaga din ba, no? Yung ating mga kapatid sa INC doon sa mga binitawang pahayag ni Senadora Amy Marcos? Actually, tingin ko dito, nabulaga yung Iglesia ni Cristo. Eto, bigyan natin ng benefit of the doubt kasi naging INC ako before. Parang hindi ata alam ng hindi nang INC na gagawin talaga nila yon. Hindi alam ng INC or hindi nila kontrolado ang sasabihin ng mga tao dyan sa stage. Kasi si Amy Marcos may script na nadala. Malay ba natin kung ano yung nakalagay sa script? Kasi hindi naman binabasa. Kaya nga, tama. Diba? Kasi biruin nyo mga kababayan kaya nga sinabing peace rally hindi ko alam kung may utak ba itong si Senator Amy o kung bobo lang talaga siya. Kasi biruin nyo sinabi na nga peace rally. Pero ang ginawa niya, hindi naging peace rally yung rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Kasi hinaluan niya ng mga aligasyon. Anyway, tuloy natin. Ang sagot doon is both yes and no. Di ba? Possible, no? Hindi naman pwedeng yes lang or no ang sagot. Kasi may mga indicators na ang INC talagang ayaw nilang mahaluan na politika ng kanilang rally. And yet, kasi sinabi nila ayaw hindi sila magpapasalita ng mga politiko. Sinabi to ng spokesperson nila tsaka ng organizers na hindi daw sila magpapasalita ng politiko. And yet, may contradiction or may irony, inaapyan nila si Senator Marcoleta. Kasi diba sila din, hindi guys, parang medyo lumabag din ng slight yung INC doon sa part na yun na hindi daw sila magpapasalita ng politiko. Pero we're shocked na on ahead, nandun pala si Senator Rodante Marcoleta at itong si Senator Amy Marcos. Pero anyway, hindi natin kontrolado ang sasabihin nila. Si Marcoleta nga, nagulat ako na parang hero sa kanya, si Orly Gutesa Oo nga, isa pa yun. Nagulat ako doon na parang hero niya tingnan si Orly Gutesa. Tapos ito namang si Amy, hindi na bago yung kanyang pasabog kasi matagal na yon. Pero nakakagulat lang as a magkapatid, ganun niya babuyin ng kapatid niya sa harap ng mamamayang Pilipino. And beside mga minamahal, yung prayer rally kasi, tayo nga pag nagsisimba, 'di ba, umaabot lang ng 1 oras. Tapos beside pa dun, pag nagdadasal tayo, malinis ng 5 minuto or 10 minuto. Pero yung sa rally kasi ng INC, nakakagulat, 3 days prayer rally. So, hindi na yun prayer kung mayroong halong politika. Kami ay nag-ano lang din base sa aming speculation. Pero hindi naman namin sinasabing masama ang ginawa ng Iglesia ni Cristo kasi kahit pa paano, isiniseparate pa rin namin yung issue ng politika sa religion. Hindi lang namin alam kung bakit sila nakikisali sa usapin ng pampolitika. Talay na natin mga kababayan. Second time, pinaakyat nila si Senator. So, ang alam nila dyan, thank you ang alam nila dyan is aakyat. Kasi hindi naman yan pwede magsalita at umakyat sa stage na hindi nila alam or walang consent. Ngayon, as to the contents or yung ilalaman ng speech, no, hindi ko yan sigurado kung alam o hindi. Ang sinasabi ng pamahalaan ng INC, no, ang spokesperson, tsaka yung mga organizers, hindi daw nila alam. Pero, kung hindi mo kasi alam at hindi mo kasi sinusuportahan yung sinasabi ng isang speaker, pwede mong i-cut yung mic. Pwede mong... Pwede, oo. Tama din yun. Nicely or kausapin. May bubulong, may agyat sa stage. That happens sana, bigyan pag may sinasabi ang speaker na hindi aligned doon sa mga organizers, pwedeng may umakyat sa stage para bumulong and sabihin na
cut it na po or hindi namin yan pwedeng payagan, tapos na po tayo. Alam nyo yung mga DD shit, bahala kayo dyan. Basta ang mahalaga, nag-enjoy si Ballpoint Man sa Sogo Hotel. Yung mga DD shit, bahala kayo dyan. Basta mahalaga, nag-enjoy si Ballpoint Man sa Sogo Hotel. Anyway, tuloy natin. So, yan yung yes and no, no? Kasi baka sabihin nila, it's only either a yes and a no. May indicators to say na alam ng INC at may namang indicators to say na mukhang hindi nila alam. Kasi sabi nila, hindi nila alam at kinap nila yung 3-day rally, naging 2-day rally na lang. So, ibibigay natin sa INC yun na mukha namang hindi nila talaga alam at hindi nila sinusuporta. Oo, kasi di ba halimbawa. Ayan, cut na natin mga kababayan. So ngayon, at least maliwanag na sa isipan yung lahat mga kababayan na talagang gusto patalsikin itong si PBBM mga kababayan sa kanyang pwesto. Kasi biruin nyo mga kababayan grabe yung ginawa nila kay Presidente. Handang-handa yung mga paninira ni Amy. Tapos handang-handa na ito pong si Sara Duterte mga kababayan na maging successor ni Presidente kung sakaling mapatalsik nung araw na yon. Ang problema, hindi nagtagumpay. Kasi 2 days pa lang, wala. Lagapak na yung rally mga kababayan. Talagang masasabi natin na durog na yung rally po agad nila. Kasi nga tinapos na ng INC yung peace rally po nila. Ang balak dapat ng mga masasamaang loob dyan, sabayan yung rally at patalsikin itong si PBBM. Kaso ang problema, hindi nagtagumpay. Kaya masasabi natin doon sa mga vlogger ni Digong, mga tanga, galingan nyo pa ang propaganda nyo. Hindi umuobra. Diba? Anyway, mga kababayan, kayo, ano pa masasabi nyo? Hingil po sa sinabing yan ni Attorney Jesus Palsis patungkol po sa binalak or pinagtangkaan nitong mga minions ni Sara Duterte para mapatalsik ito pong si PBBM. Comment below na lamang po.